ito na yung sagot, no? Kung bakit yung architecture student ang tagal maging arkitekto, maging isang registered and licensed architect. Bakit yung pinsan mo civil engineer na tapos ikaw nag-apprentice pa? All you have to do is lalagay ka lang ng Hi guys! So ito na yon, no? Ito na yung ni-request ng iba dyan na sana mag-upload daw tayo ng mga archive vlogs dito sa channel natin. Wish granted, yo! So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Joseph Sabelio, no? Part-time entrepreneur, part-time social media entertainer, part-time architectural apprentice, no? Mga dami tayong pinasukan yung pandemic times. That's the concept of hustle hard, kumuga. So ngayon, ay magre-react tayo kay Architect Oliver Austria, no? Isa ko rin tong idolo. So baka title sa video natin ngayon ay Pinoy Architectural Apprentice reacts to Pinoy Architect who reacts to Chooks TV House, no? Nga pala guys, before anything else, sa mga hindi nakakaalam, may mga bagay-bagay tayong madalas i-question ng iba kung bakit yung architecture student ang tagal maging arkitekto, maging isang registered and licensed architect or RLA. So here's the thing guys, no? After schooling, need ka pa mag-apprentice ng almost 2 years or kukuha ka ng 3,840 hours, no, of diversified architectural experience, no? Ito na yung sagot, no, sa mga uncle or auntie natin dyan na nagtatanong na bakit yung pinsan mo civil engineer na tapos ikaw architecture student pa or nag-apprentice pa. Kasi yung CE guys, nasa subject na nila yung OJT nila. Well, sa amin, kumbaga yung apprentice namin ay extended 2 years pa. Kumbaga parang extended siya ng schooling namin for 2 years, but nasa field na kami. Like what I've said, no, 3,840 hours pa yung kukunin namin before kami makakatake ng board exam. So pag i-breakdown natin yung 3,840 hours, yan yung 1,152 hours for architectural designing, drafting, structural conceptualization, planning, and the like. So yan yung mga office works natin na nasa office lang tayo, nagpapa-aircon, nagda-draft tayo ng mga plans. Letter B is 960 hours for preparation of contract documents, specification, writing bill of materials, cost and estimates, general conditions, bidding documents, clerk of works, and the like. So kumbaga ito yung mga paperworks, no, sa project natin. So letter C, we need to get this 576 hours, which is the field superintendents, project management, administration, and the like. So yan yung magsa-site visit kami, magsusupervise kami doon. So tanong ng iba, pwede ka bang mag-supervise ng project kahit architectural apprentice ka? Yes, pwede. Actually kasama yun sa diversified architectural experience. Kasama yun sa requirements before kami makakatake ng board exam. Yes, pwede ka maka-supervise ng project with the guidance sa iyong principal architect or mentor. So next is letter D. Now we need to get this by 384 hours. The technical, economic, and financial feasibility studies, project promotional, pre-design, and the like. Letter E is we need to get this by 384 hours. Ito po yung architectural layouting of mechanical, electrical, electronic, sanitary, plumbing, communication, and other utility systems, equipments, and fixtures, architectural, lightings, acoustics, and allied field of practice. So yeah, boom! Ganyan kalaki yung duties namin, no? As an architect soon or architectural apprentice, ganyan kalaki yung training namin, ganyan ka-broad yung mga staffs na papasukan namin. No, kahit architect sila, architect liyan, no, nagpaplano din yan sila ng mga mechanical, electrical, like layouting, kumbaga. And then lastly is we need to get this by 384 hours pa rin. Architectural interiors, of course, space planning, restoration, preservation, and other ancillary services. Kumbaga, kahit architect sila, architect liyan, or kami architectural apprentice, ay pwede pa rin kaming mag-design ng interiors, but architectural interiors. So, yung mga sinabi ko, ang total doon ay 3,840 hours at yun yung mga required naming experience before kami makakatake ng board exam. So ano, simulan natin. Wala na paligoy-ligoy pa. Let's go, let's do this. Sumakit yung ulo ko. Mga pre! So yung mga ganyang edit niya guys, kumbaga hindi natin mahalata na green screen kumbaga, no? So sa mga ganyang edit, kadalasan green screen yung mga ginamit yan. Yung mga effects na ganito, After Effects, yung aura niya dito sa katawan niya, no? Kadalasan dyan, Adobe After Effects. Siguro itong si Architect ay napaka-perfectionist sa mga bagay-bagay kasi ang linis ng editing niya. As what I've heard, siya lang yung nag-i-edit sa mga videos niya. Salute to you, Architect Oliver. Tuloy tayo. What is up, my dudes? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria,
isa akong architect na naka-base dito sa Philippines. So today ngayong araw ay very excited ako dahil titingnan natin ang bahay ng isa sa favorite kong online gamers, which is ang bahay ni Chooks TV, aka Sir Edgar Dumali. Kung nanonood ka man Sir Edgar, Sir Chooks na lang itatawag ko sa'yo para medyo dumali naman yung buhay ko. Siguro sa mga ganyang jokes niya nakuha sa mga nagsabi na yung mga architect walang sense of humor. Kumbaga, kadalasan sa mga architect nerds, yan yung impression ng ibang tao sa mga architects. Yung babad talaga sa workaholic. Yan, si Architect Oliver yung living proof na may mga sense of humor ang mga architects. Tuloy tayo. I'm so sorry Sir Chooks, isa ako malaking fan mo. Patawarin mo ko. And with that being said, samahan nyo na ako at bisitahin natin ang bahay ni Sir Edgar Dumali, aka Chooks TV, para tignan at siyasatin kung papasabay ito sa mata ng isang arkitekto. Tingnan yung edit niya guys. Napaka-clean, no? Di mo mahalata na green screen yung mga bagay-bagay niya. Isang buwan ito na po nangyari. Nandito na po kami sa top. Bubuhasan na. Bubuhusan na po ito. Nangasukal. Ito, syempre. Sasayaw ko tala dito, men. Okay, pause muna natin dyan. So bago sumaya si Sir Chooks ng tala, balikan muna natin itong part na to kung saan kita natin yung kanyang beam reinforcement. So kung titignan natin yung bakal dun sa bigin ni Sir Chooks or yung tas itong kanyang parang yung impression ko sa mukha ni Architect Oliver ay siya yung mabait na arkitekto sa site na tuwing magsa-site visit siya tapos may mga tao sa site na magka-cash advance. Yan yung mukha na ilalet na lang niya na magsi-CA yung mga workers. But on the other hand, no, ay parang yung architect na mahinahon, kalma lang pero pag nagalit, afatay. No? So yan, tuloy tayo. Yung kanyang beam reinforcing bars. Yung tawag dun sa bakal na nakapalibot dito is beam stirrup. Pero pag column naman ito, yung tawag dun sa bakal na nakapalibot dito, column ties. So yung beam stirrup ni Sir Chooks, yung ginamit nilang style dyan is open loop. Open loop kasi open siya dito sa taas. So, sa mga ganitong bagay, no, bakit ko na-appreciate si Architect Oliver Austria? Kasi very helpful yung mga content niya, no? Nakakatulong talaga, especially naming mga nag-apprentice pa. Kasi may mga information sa utak namin na natutulog na. Natural lang naman nilang tao. Yes, may iba na hindi na nila alam yung mga ganitong information, kumbaga. Tapos, by that time na na-watch nyo yung content ni Architect Oliver, gaganyan na lang yung expression mo, kumbaga, yun. Natatandaan ko na, yan yung diniscuss namin dati. Diba? So, dyan ko na-appreciate si Architect Oliver Austria. At sa pag-share din niya ng knowledge niya. Kasi kadalasan ng mga architects or mga professionals, others lang, no? No, in real life, hindi ko naman nila lahat, ay they consider this field as competition. Kumbaga, sino yung mas magaling, sino yung mas magaling mag-design. Hindi ko sinasabing sa school. Kumbaga, in the real field, may iba din naman na hindi nila gustong i-share yung knowledge nila about this. Wala tayong magagawa. Respeto lang tayo kasi hindi naman natin alam yung mga pinagdaanan nila kung paano nila kinuha yung mga knowledge na yun, di ba? So, yeah, dyan ko na-appreciate si Architect Oliver sa pag-share niya ng mga knowledge niya sa mga ganitong bagay. That's their problem. Yan na, may rayuma na yata ako. Tumatanda na ako mga pre. Sakit na ng tuhod ko. Okay, pause natin dyan. So, titignan natin yung hollow block sa likod ni Sir Chooks or CHB, yung usual na tawag dyan, which means concrete hollow blocks. So, yung layout na gamit nila Sir Chooks, ang tawag dyan is running band. So, running band ang tawag dyan. And then, merong nagtitrending na picture sa interwebs na ganito yung pagkaka-layout ng CHB. So, hindi mali yung gantong pagka-layout ng CHB. Stock band yung tawag doon. And wala siyang disadvantage kung i-compare natin siya sa running band. Yung pagkakaiba lang is dire-diretso lang siyang naka-stack. Kaya stock band ang tawag kasi parang ni-stack lang siya on top of each other. Hindi na nilagyan nung... Ayan, so pause muna tayo guys. So speaking of concrete hollow block, ay may mga bago na rin mga materials tayo dito na nag-i-exist like other construction ay gumagamit na sila ng lightweight concrete blocks. Kumbaga ito yung mga blocks na hindi na kailangan ng mga reinforcement bar. So ang most common brand dito sa Cebu ay yung Light Blocks. Siguro if I'm not mistaken, sila Engineer Slater Young yung owner dito sa Light Blocks, no? Disclaimer lang, hindi po ito sponsor
sponsored nila Sir Slater, kumbaga. Yung brand nila, yung familiar ko dito sa Cebu. So syempre, kahit architectural apprentice tayo, may mga bagay din naman tayo natutunan. So allow me to share this to you. So ano ba yung mga advantages ng light blocks compared sa regular CHB or concrete hollow blocks, no? Advantages ng light blocks, guys, ay of course, lightweight siya, magaan siya. If I'm not mistaken, no, siguro mas fireproof siya sa regular CHB natin. And of course, other advantage sa light blocks compared sa regular CHB natin ay faster to install lang siya. So madali lang siyang i-install, siguro mga 2 times kasi like what I've said, no, wala na itong mga reinforcement bars na ilalagay. Rectang ano na lang, mortar, no? At dito sa Cebu, yung lightweight blocks natin or light blocks ay 20% cheaper din. At sa sobrang gaan niya ay magfo-float din siya sa water. Kaya lightweight blocks yung tawag dyan. So sa mga may minimit na deadline, no, most common na ginagamit nila dyan ay light blocks. At of course, sa durability, please allow me to explain this to you guys. So kuha tayo ng whiteboard. So pag may earthquake, guys, no, sa namamalayan natin, yung unang magka-crack ay yung mga walls kasi ganito kasi yan. Sa structural natin, may mga beams tayo, no, of course. Tapos may mga columns tayong ganyan. At saka slabs. Ito yung main component sa structural natin. Meron tayong slabs, meron tayong columns, no? Tsaka meron tayong beams, no? So, ang mangyayari, may mga dowels kasi yan, no? Pag maglalagay tayo ng wall. So, ang tendency dyan, no? Pag may earthquake, ang first na magsishake sa structure mo ay itong mga main components like columns, beams, and slab. So, yung force, hahanap ng lalabasan. So, dito siya lalabas sa wall, which is magre-result into cracking. So, connected kasi may mga dowels tayo dyan na kinoconnect para maging stable ang wall na ito. So tendency, pag nagsishake tong mga main components, dyan mag-create yung mga cracks sa wall natin, kumbaga. So ano ba yung advantage na light blocks? So ngayon, guys, please allow me to share kung ano yung advantages ng lightweight concrete blocks compared to CHB when it comes to earthquake. So let's say ito yung columns niya, no? Columns, tsaka slab, tsaka ito beam. Ang advantage dyan, kadalasan ay hindi nila sinasaga dito sa itaas. Kumbaga papatong lang sila ng ganyan, hindi nila sinasaga dito sa itaas. So kadalasan, guys, ay binibigyan nila ng space dito sa itaas, tapos lalagyan na lang nila ng insulation para mas mukha siyang sealed. So let's say na mag-earthquake at tapos magsishake yung main components niya, beam, columns, tsaka yung slab, ay hindi gaano apektado yung lightweight concrete blocks niya kasi hindi ito nakasagad sa beams niya. Offset. So pag magko-compute kayo kung gaano karaming hollow blocks ang kailangan nyo gamitin para sa isang area, ang kailangan nyo lang gawin is kunin nyo kung ilang square meters yung pader na gusto nyong ipatayo. So ganun lang ang pag-compute ng isang pader. And then, ito na yung nakakatakot na part. Kailangan nyo gawin is i-times nyo lang siya by 12.5. So 75 ang hollow blocks na magagamit nyo dito. Pero hindi lang dapat 75 yung bibili yung hollow blocks. Dahil just in case meron silang nabasag, dapat meron kayong extra. So contingency yung tawag doon. Ang gagawin nyo lang is times nyo by 10% itong 75, tas yun yung additional na bibili nyo. So ang 10% ng 75 is 7.5 na piraso. So i-round off nyo na lang sa 8 kasi hindi naman tayo pwede bumili ng... Yeah, exactly. So, Architect Oliver's point, pag bibili tayo ng materials, much better if sobra, gawin naman natin yung best natin na hindi naman gaano ganyan kasobra. So, much better pa rin na sobra kaysa kulang, right? Moments later. Yan na po yun mga pre, tingnan nyo. Hindi pa po yan buo yung atip. Tara, pasukin natin. So yan mga pre, ito po yung entrance. Nga pala, ito pala yung magiging CR namin. Pinabagbag po namin kasi masyadong maliit po. So yan mga pre, pinabagbag namin to kasi nalilitan po kami. Okay naman, malaki naman po yung CR. Pero alam nyo naman, hindi naman po masama siguro mangarap ng may malaking CR, di ba? Nabagbag namin, tapos dito na hanggang yung CR. Dito na yung magiging pinto. Okay, pause muna natin dyan. So agree ako kay Sir Chokes na hindi naman talaga masama na mangarap ng malaking CR. So usually ang layout ng CR is rectangle. So itong smallest na sukat or minimum dimension, yan yung sinasabi nilang 1.5 meters dapat yan. So para makuha natin yung sukat dito, i-divide lang natin yung 3 by 1.5. 1.5 divided by 3.
2. Pero personally, naliliitan pa ako dito sa 2 meters. Nasukat nitong mahabang part ng CR. Okay, pause muna tayo. Okay, sa mga hindi pa nakakalam guys, ang minimum area ng toilet and bath ay 1.2 square meters. So 0.90 meters yung least dimension niya. So most common na ginagamit na size, no, pag maliit talaga yung bahay, gumagamit sila ng yung minimum na standard natin dito ay 1.2 meters by 0.9 meters. So yan yung minimum size natin dito. CR na to. Dahil nabibilang ako sa angkan ng mga claustrophobic poopers. Kaya ang ginagawa kong dimension dito, 2.5 meters ang usually na size na ginagawa ko dyan. So, ang typical na CR layout na favorite ko is usually nasa dulo yung shower o yung bathtub. So, ito yon. And then, nandito yung toilet. And then, nandito yung lababo. And then, andyan yung pintuan natin. So, ito yung isa sa mga pinaka-favorite kong CR layout. Alright. Sabi ni Architect Lian, itong layout na to ay isa sa mga favorite niya. Para sa akin, ito yung mga most common layout sa mga condo. Yan lang yung namamalayan ko dito sa Cebu. So, yung explanation ko dito sa layout na to ay ganito yan, oh. So, yung tumatak sa mind ko when it comes to layouting a CR. So, kumbaga ito yung favorite plan ni Architect Oliver. Lavatory, water closet, tsaka bath dito. So, ano ba yung purpose? Bakit ganito? Kasi pag may tao na nagpupoop dyan, tapos nakalimutan niyang ilak tong pinto na to, tapos may mga tao ding di na nila napipigilan yung poop nila, tapos rekta nila i-open yung pinto na to, ay hindi talaga rekta makikita yung hindi dapat makita ng taong papasok dito sa taong nagpupoop dito, right? So, kumbaga dito lang sa gilid yung makikita. Unlike sa mga ibang plan, ito yung mga iniiwasan natin na plan. Pag may ganyan, tapos yung door nandito, tapos may iba, nagaganyan layout, no? Nandyan ang water closet, tapos dito ang shower, tsaka dito yung lavatory natin. So ito yung iiwasan natin na plan guys, kasi pag nakalimutan niyang ilak dito, tapos may rektang papasok dyan, ay makikita yung hindi dapat makita, right? Pero parehas kami ni Architect Lian na favorite namin yung layout na ito. Space saver din kasi ito eh. So, tuloy tayo. Nagbibinta po ako ng bahay, ha? Sinibigil. CR. Ito yung sinasabi nilang is wrong. Hindi ko. So, napapansin nyo guys, no, sa mga rooms ni Sir Chooks, ang tataas ng mga ceiling height niya. May mga natatandaan pa ako information. Way back nag-aaral pa ako. So, ang minimum ceiling height ng mga natural ventilated rooms ay 2.7 meters. At sa mga ano naman, sa mga rooms na with artificial ventilation like may mga air condition, ay pwede na yung 2.4 meters. At sa mga mezzanine naman, ewan ko if natapos na ba yung war kung paano i-pronounce yung mezzanine. No, sa mga mezzanine, yung minimum clear ceiling height dyan is 1.8 meters. Hindi ko alam. Nakita ko lang sa mga plan. Yung mga plano ba? So dahil hindi alam ni Sir Chooks ang itatawag sa kwartong ito, let's just call it the guest room. Kasi kailangan mo i-guess yung pangalan ng walay. Sumakit yung ulo ko. So, nakikita nyo guys, sa dining room, papuntang kitchen ni Sir Chooks TV, na may mga vertical stuffs na nilagay yung architects dyan. Kumbaga may mga parang lover. Isa sa mga purpose dyan ay please allow me to explain. No? Kuha mo na ako ng whiteboard. So, ganito yan guys. Sa natatandaan ko, isa sa mga purpose nito ay ganito rin. So, pag yung space mo guys ay ganito, no? For example, pareho lang ng size tong dalawang to. Tapos, gusto mo na mas mataas tignan to kaysa dito. So, all you have to do is lalagay ka lang ng ganitong pattern sa ganyang space. Hindi yung ganito. Kasi anong mangyayari dyan ay papasok dyan yung optical illusion na pag lalagay ka ng ganitong pattern ay mas malapad tignan yung space mo. At pag ganito naman, tatangkad yung space mo tignan. So, dyan na rin papasok yung illusion natin when it comes to painting our walls sa rooms natin. For example, you have that small room, no? Tapos gusto mong malaki siya tignan. Of course, dapat hindi mo siya pipinturahan ng mga dark colors like black. So, dapat pinturahan mo siya ng light colors para mas malaki siya tignan. At dyan na rin papasok yung optical illusion ng gray natin. So, sa mga ganyang factor, malaki rin yung impact ng mga ganyang strategies or techniques sa architectural world. Another thing guys, no, pag i-apply natin to sa real life, ganito yan. Pag mataba yung isang tao, no, for example, mataba yung isang tao, tapos ganyan.
Yan. So dito yung papasok yung optical illusion. So kung gusto nyo na hindi kayo gaano mataba tignan, ang solution dyan ay susuot lang kayo ng shirt na may pattern na ganito, na pa-vertical. Huwag kayong susuot ng shirt na may pattern na ganito. Kasi mas lapad kayong tignan pag ganyan. Pero it doesn't matter naman. No? Everything is beautiful. Kung sa akin side ay mahilig din ako mag-black ng shirt para makokontra siya sa skin color ko para maputi tayong tignan. So yan, yan yung mga factors na gusto ko i-explain sa inyo na may malaking impact rin sa architecture world. At maaari ding maging solution sa mga problem sa mga clients natin. So yan, tuloy tayo guys. Sumiran na lahat. Babae na lang po lang. Yan. Ito yung mga geek. Yan. So napapansin nyo guys, may mga vertical windows na rectangular tayo sa likod ni Sir Chooks TV dito sa gaming room niya. Pagbibigyan ako ng chance, ako personally, kung ano yung ilalagay na type of window dyan, ay ilalagay ko yung Jello Plus, no? Or Jello C type. Pero yung black na Jello C, no? Napaka-sexy niyan, no? So dito sa Philippines nowadays, yung Jello C is very underrated. But hindi nila namamalayan yung iba na yung Jello C ay yun yung pinaka makapagbibigay ng natural ventilation, no? Yung hangin galing sa labas. Kasi yung pag-sliding tayo, may matitira pa eh. No? Pag slide natin dito, may matitira pa. Unlike sa Jello C, no? Pag vertical lahat, gaganyan. Tapos i-open mo lang, boom! Papasok lahat ng natural ventilation. So Jello Plus, black number 1. So tuloy tayo guys. Mga gaming room mga pre. Dito tayo maglalaro ng Mobile Legends. Palad na ako dito. Alright, next punta natin itong kan. Sobrang dilim pa itong kan natin. Garden room. So far yung napansin ko dito sa bahay ni Sir Chooks is marami siyang mga built-in na furniture. Halimbawa itong bunk bed ng kanilang anak. So built-in yan. Ibig sabihin, hindi siya binili sa labas. Binuilt-in siya sa kwarto kasabay nung pag-build sa bahay. Also dun sa gaming room ni Sir Chooks, built-in din yung kanyang tables. Isa sa mga pinakamahirap na gawin pag meron kayong bagong bahay is hanapan siya ng furniture na kakasya or babagay dun sa space, dun sa bahay nyo. So isang solution dun is ipapa-built-in nyo na lang yung mga cabinet or yung mga tables nyo sa bahay na yun para hindi na kayo mahirapan maghanap ng furniture dun sa labas. Isa kang big brain, sir. Yeah. Speaking about furniture, guys, no? Marami ding nalilito kung ano yung difference between furniture and fixtures. Well, ang fixtures ay ito yung mga hindi natatanggal. Kumbaga, pag lilipat kayo ng bahay. Tsaka yung furnitures ay yan yung mga matatanggal, no? Kumbaga, yung sofa mo, yung table mo sa dining. Unlike sa fixtures, ito yung mga water closet, yung lavatory sa CR mo, yung shower mo, may it be a rain shower or a telephone. Fixtures na yan, no? So, yan yung difference between furniture and fixtures. The keyword is the fix. Sir Chooks, and I approve of your built-in furnitures. Alright mga pre, dito na ako ngayon sa bahay. Tulad ng sinabi ko, i-update ko kayo. Ayan na nasa likod ko. Tapos na. Nakikita nyo naman. So nakikita nyo sa bahay ni Sir Chooks TV sa exterior color scheme niya, no? Parehas kami ng hilig. Kumbaga, yung mga in-apply ng architect sa bahay niya ay yung mga neutral and earthy. Mga black, white, gray. Sa akin, type ko yung neutral and earthy plus wood. Sa kanya may mga bricks which is nice din naman. Let's go. 1, 2, 3, go! Yun, no? Maganda. Okay, pause muna natin dito. So kung titignan natin yung exterior envelope ng bahay ni Sir Chooks is relatively flat siya. Ibig sabihin, wala siya masyadong usli-usli apart from yung mga balkonahe niya. Very good move to sa architect ni Sir Chooks, which is also an acquaintance of mine, which is Sir Marvin Basilio. Also, si Sir Marvin Basilio, meron siyang YouTube channel which is called Kudos The to Arts architect. Design, kung saan gumagawa siya ng mga video ng mga house design ideas. So, Yeah. Salute to Architect Marvin, no? Meron lang ako i-segue, guys, no? Salute to you, Architect Marvin Basilio, sa paggawa ng bahay ni Sir Chooks TV. At ito yung mensahe ko sa mga clients dyan na gusto makasave. At yung nasa utak nila ay hindi sila kukuha ng architect kasi magastos lang daw. Pagkukuha ng architect, no? Dagdag gastos lang daw sa project nila pagkukuha sila ng architect. Now, here's the thing, guys. So, hindi naman sa pinu-promote ko yung profession nila, Architect Lia, no? And soon to be my profession. I do believe that architects are the experts na kung paano kayo makakatipid, no?
yung mga clients dyan. Tigilan nyo na yung misconception na ganyan, na pagkukuha kayo ng architect ay dagdag gastos lang sa projects nyo. No! Sila yung tutulong sa inyo na makakasave kayo sa gastos nyo. Sila yung tutulong sa inyo sa pag-assess, sa pagkuha nyo ng mga allied professionals like structural engineers, mechanical engineers, master plumbers. Sila yung mag-guide sa inyo. No? At sila rin yung mag-guide sa inyo na hindi kayo mabubudol sa mga panday-panday lang dyan, na majority ay yung mga results ay mababack job yung mga projects natin, right? So, for your plans and designs, get an architect. Sila yung tutulong sa inyo na makakasave kayo sa budget nyo. So, tuloy tayo. House design idea. So, pa-support nyo naman si Sir BR. Nalagay ko yung link down below. Napakaganda ng mga design ni Sir Marvin. So, subscribe na kayo sa kanya. Ooh. So, ito yung tinready ni Sir Marvin. So, ayan mga pre. Maganda. Lupit. Ayan. Yan po yung rooftop. Pause muna natin dun sa roof nila. So, kung titignan natin yung roof na ginamit sa bahay ni Sir Chooks is very simple lang. So, parang mga one slope roof lang siya. So, maganda yung gantong roof style dahil iwas leak ang gantong roof style. Kasi very minimal yung mga dugtong-dugtungan nyo. Yung dugtungan lang na kailangan nyo alalahanin is yung dito sa kanilang firewall. So, usually na ginagawa ko pag meron akong roof na nakadikit sa firewall is nilalagyan ko siya ng matinding waterproofing at may flashing din ako nilalagay. So, ano ba yung flashing, Lian? Halimbawa, ito ang ating firewall and then ito yung bubong na nakadikit sa firewall. So, yung flashing is yung parang yero na nilalagay dito. So, yan, flashing yung tawag dyan. So, ang ginagawa ko is pinapagrinderan ko tong part na to para maisuot itong yero. So, isusuot yung yero doon sa loob ng firewall. So, gagrinderan yan. Para kung sakaling merong uran na tumama doon, hindi na siya papasok dito sa side na to. And then, itong part na to, pinapalagyan ko yan ng elastosil. And then dito rin, yung pinagtugtungan, lalagyan din ng elastosil. And then minsan pag di pa ako kontento sa pagkaka-waterproof niyan, is papalagyan ko pa ng isa pang flashing. So dito yon, nasa tuktok, and then flashing na pa ganon. So additional na yero na naman yon dun sa bubong natin para siguradong wala nang papasok na tubig doon. And then lalagyan ulit ng elastosil dyan. Tapos dito rin sa likod. So yan yung mga sinasabi ko sa inyo na yan yung mga information na yan na oo, tinuro na yan sa amin dati, college days. But ngayon, nagising ulit yung mga information sa brain ko. So, salute to Architect Oliver for doing these stuffs and more powers. So, we are talking about flashing, guys. So, flashing is F-L-A-S-H-I-N-G. No, hindi siya flashing na F-L-U. Kumbaga, ito yung mga stuffs na nagsisil, na sinisigurado nila na wala talagang papasok na tubig galing sa ulan. So, speaking about flashing, no, we have two most common flashing sa roof system natin. So, correct me if I'm wrong, natatandaan ko pa to. So, let's say ito yung roofing plan natin. So, let's say ganyan. So, let's say hip roof. So, ganyan. Ganyan yung flow ng rainwater natin. So, sa mga nakikita nyo, pag nasa taas kayo sa condo or sa hotel, pag nakikita nyo sa bahay-bahay, no, may nakikita kayong cover dyan. No? In between of those shapes. So, ang tawag dyan ay ridge flashing. At saka may isang flashing din na most common. Kumbaga, may mga roof kayong nakikita na ganyan. No? Ganyan. So, ang tawag sa flashing dito ay valley flashing. No? Kumbaga, ganyan. May flashing siya na ganyan. So, ngayon, allow me to explain the difference between ridge flashing tsaka valley flashing into cross section. So, pag may part ng roof na ganito, of course, ito yung most common form ng roof natin. So, lalagyan natin dyan ng ridge flashing para walang papasok dyan na tubig. Tapos, dito naman, pag may mga parts ng roof na magaganyan, lalagyan din natin to ng valley flashing, no? So that dito magka-catch yung rainwater niya sa valley flashing, right? So, that's it. Natatandaan ko pa. Tuloy tayo, guys. Elastosil. So yan, siguro na hindi magli-leak sa loob ng bahay mo. Pag nag-leak pa yun, ewan ko na lang, kailangan nyo na maghanap ng mahiwagang butiki, tapos padila nyo yung part kung saan nagli-leak. Yun, sigurado ako na hindi na magli-leak yun. So ayan, exterior design. So sa labas yan mga pre. So ayan yung magiging mukha ng bahay natin. 3D rendering na ginawa ni Sir Marvin is kamukhang-kamukha siya nung actual na na-construct. So good job din sa contractor ni Sir Chooks. Napakagaling. Ayan na. Papasukin na natin mamaya. Interior design na yan pagpasok tayo. Sana all interior! Excited na ako. So ayan na, interior design. Papasok na tayo sa hindi.
Galing. Ganyan. Ganda, no? Taas ng ceiling, guys, no? Pero yung ang iniisip ko lang, Tsaka yung scheme approved, no? paano, saan ko kaya kukunin yung mga kaneno, yung mga wall design, yung mga... So, pag napapansin nyo yung floor niya, may modern na rin na way sa pag-achieve ng mga ganitong flooring. Yun yung epoxy resin, but magastos naman siya, pero okay din naman yung labas, no? So pag nakikita nyo sa FB, pag nagsuscroll kayo ng paano ba in-achieve yung ganyang flooring na parang nasa dagat kayo, na may mga abstract textures or patterns, it was done by epoxy resin flooring. Mga art. Ganda, oh. Lupit! Lupit! Yan ba tayo? Ay, sayang. Oh, naging salamin na siya. So, pause muna tayo, guys. So, nakikita nyo, dito sa part, sa taas ng door ni Sir Chooks TV, meron tayong fixed window dyan. Gusto ko rin soon, pag may sarili na akong bahay, like sarili ko na rin bahay soon, na ako na talaga yung magdi-design. Gusto ko sa office ko, ay may ganyan ako, may papasok na natural daylight, kasi it can increase our well-being. Now, for me, mas gusto ko magtrabaho pag may daylight intervention sa working space ko. At sa ganyang technique, guys, ay makakasave din tayo ng electric bill natin, kasi papasok yung natural daylight sa bahay natin. Tsaka may mga naman ngayon, may mga remedy na naman tayo ngayon na hindi papasok yung heat, no? I-diffuse niya through tint stickers dyan sa mga ganyang windows natin. So no worries if maglalagay tayo ng ganyang kalaki na fixed windows sa bahay natin. Ayun, oh. Ganda ng sala natin, oh. Or my lifetime, ganyan mga pre. Na vertical wood slats. So isa tong magandang technique para magkaroon ng separation yung living area dun sa dining area nang hindi napapasikip yung lugar. Tapos nalagyan pa ni Sir Marvin ng display shelf. So multi-purpose ito, isang napaka big brain moves dahil hindi lang siya space separator, meron pa siyang display area and parang additional storage na rin siya. So yun yung sinabi ko sa inyo kanina, yung parang gusto nyong mataas yung ceiling height nyo tignan. Double purpose na rin yun. At vertical wood slats pala yung name, no? Kasi yung iba hindi rin kasi gagamit ng wood sa part na yon. So thank you Architect Oliver for the verification. Multi-purpose ito, isang napaka big brain moves dahil hindi lang siya space separator, meron pa siyang display area and parang additional storage na rin. May beauty na may purpose pa. So ganyan siya. And I guess, dito ko na rin tatapusin ang ating video. So all in all, so I guess dito ko na rin po ito tatapusin, no? Sa mga nag-request na maglalabas or mag-upload tayo ng archive vlog, so ito na yon. Wish granted. And sa mga kapwa architectural apprentice ko dyan na nanonood sa video na to, I wish na we'll make it soon sa board exam natin, no? Ako hopefully next year makakatake ako at i-claim ko yan at i-attract ko, napapasa ako sa board exam ko, and hopefully soon Architect Oliver, makikita tayo dyan kung saan ka man dyan sa Luzon, pupuntahan kita. Yan, law of attraction kumbaga. So that's it guys, that's all for this video. Hopefully soon mag-taking tayo dun sa Manila, no? Wala na tong mga pandemic na to, ay andun si Architect Oliver din, mamamit natin. That's it guys, no? I hope you are doing well there in life. God bless and stay safe.